Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Muli kayo po ay aking inaanayahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Last Sunday, I shared the message that the rapture is our blessed hope. Ang pagkuha sa atin ng Panginoon, ito po yung ating pinagpalang pag-asa. Ito ang pinakamatindi, pinakamasaya, pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. And the word says in 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, who are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." Purihin ng Panginoon. Ito po yung pinakamagandang pangyayari na magaganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagbaba ng Panginoon at ang pagkuha ng Panginoon sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya na maalab, na nananatili, na naglilingkod sa Kanya. And we have also learned the 7 facts of rapture. We have the realization of our blessed hope, yung pagkaunawa ng ating pinagpalang pag-asa. And we have that reliance in Christ. And we have the revelation that we who are alive and remain shall be caught up together with them. And we know the resurrection of the dead in Christ. And we have the confirmation of the return of the Lord. And the joyful reunion of every family in the Lord. And the reassurance of the word of the Lord. Binigyan po tayo ng katiyakan ng mga salita ng Panginoon. So today, in continuation of that message of blessed hope, I will share the word in 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. And the title of our message is, "Be ready for the day of the Lord." Maging handa po tayo sa araw ng pagdating ng Panginoon o sa araw ng Panginoon. Ang tanong, ganito po, handa ka na ba sa pagdating ng araw ng Panginoon? Dapat po handa tayo. So magpatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 1. "Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, yung araw ng pagdating ng Panginoon. Dahil alam na ninyo ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi." Talatang 3. "Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan. At biglang darating ang kapahamakan nila, katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak, at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid," talatang 4, "ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman." Makinig po kayo ng mabuti mga kapatid. Ang mga salitang ito ay pinapahayag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica upang ipaalam sa kanila na dahil sa kanilang pamumuhay sa kaliwanagan, ibig sabihin, dahil sa pamumuhay nila sa Diyos, sa katotohanan, sa katuwiran, nasa kanilang pag-asa na ito. Ganon din naman po sa atin, isinusulat ang mga salitang ito ng Diyos sa mga namumuhay sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Kaya nga, huwag tayong maging pabaya, talatang 6. Katulad ng iba na natutulog, ibig sabihin, walang ginagawa at namumuhay sa kasalanan o sa kadiliman ng pamumuhay, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman, talatang 7, ang taong namumuhay sa kadiliman o sa kasalanan ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag,
Purihin ang Panginoon. Ito po yung pag-asa natin. Pinagpalang pag-asa. Dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga ang pananampalataya. At pag-ibig, at bilang helmet naman, ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Talatang 9. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Mga kapatid, nais kong ulitin po sa inyo. Yung mga taong namumuhay sa kaliwanagan, sa katotohanan, sa katuwiran, sa Diyos, ay hindi itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan, sa pagtanggap ng kaligtasan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Purihin ang Diyos. Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Katulad nga ng ginagawa ninyo. Purihin ang Panginoon. Ang tanong ngayon pong umaga, how to be ready for the day of the Lord? Paano po tayo magiging handa sa pagdating ng araw ng Panginoon? Una po, be well informed about the day of the Lord. Magkaroon po tayo ng lubos na kaalaman tungkol sa araw ng Panginoon. Sa ibang salita, maging aral tayo sa salita ng Diyos tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Be knowledgeable. Be well informed about the day of the Lord. It says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2, in the New King James Version, but concerning the times and the seasons, brethren, take note of the word brethren, mga kapatid, mga kaisa sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, mga kasama o kapamilya ng Diyos. Concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. The day of the Lord comes as a thief in the night. Ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. It says, you yourselves know perfectly. The English word know perfectly in Greek is eido akribos, which means to perceive exactly, na maunawaan po natin ng tama, to examine accurately, and to be sure diligently. Maging sigurado po tayo ng totoo. So yung pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa pagdating ng Panginoon ay napakahalaga po. We must be well informed. Magkaroon tayo ng lubos na kaalaman. Katulad nila, sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, alam ninyo, sigurado kayo sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 24, verse 36. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Yung araw at oras ng pagdating, ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, walang nakakaalam. Kahit na po ang mga anghel, kundi ang Ama lamang po na nasa langit. Alam niyo po, sa mga nakalipas na panahon, marami na pong mga tao ang nagdeklara ng pagbabalik ng Panginoon. Marami na nagsabi na darating ang Panginoon sa gitong araw, sa gitong oras, sa gitong panahon. Ngunit lahat sila nabigo. Merong isang natatanging lalaki na ang pangalan niya si Harold Camping. Isa po siyang American radio broadcaster.
Na siya po ay he predicted that Christ would return on May 21, 2011. At ang kanyang prediction ay na-advertised widely through radio stations, billboards, and tracts translated into 75 languages. Talagang in-spread out niya na darating na ang Panginoong Jesucristo noong May 21, 2011. And many of his followers quit their jobs. Ang kanyang mga tagasunod ay tumigil na sa pagtatrabaho. Binenta nila ang kanilang mga ari-arian sapagkat inaasahan nila yung dakilang araw na yon. But when the day came, nothing happened. Wala pong nangyari nung dumating nung araw na yon. Muli, binago niya po yung kanyang prediction. Sinabi niya October 21, 2011. At hindi po nangyari muli. Nung hindi po ito nangyari, hindi naganap, siya po ay nag-apology. At kanyang sinabi, walang nakakaalam ng pagdating ng araw ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, wala pong nakakaalam. Sinabi po sa Matthew 24, verse 42 to 44, in the Passion Translation, this is why you must stay alert, because no one knows the day your Lord will come. But realize this, if a homeowner had known what time of night the thief would come to rob his house, he would have been alert. Pag alam ng may-ari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, magiging alerto po siya at magiging handa siya upang ang kanyang bahay ay hindi mapasok. Verse 44, so always be ready, alert and prepared, because at an hour when you're not expecting Him, the Son of Man will come. Sa araw na hindi mo siya inaasahan, sa araw na hindi po natin inaasahan, darating ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Mateo 24, talatang 42 hanggang 44, sa Magandang Balita, Biblia. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Binibigyan po tayo ng pagkaunawa, ng lubos na kaalaman na tayo po'y maging handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Unawain niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya papabayaang pasukin ng kanyang bahay. Kahit ang panawagan, lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tandaan po natin, iba po ang may lubos na kaalaman. Pag alam po natin na darating ang Panginoong Hesukristo, hindi po tayo madadaya. Hindi po tayo mag-aalala. Kaya po napakahalaga na inaaral po natin ang banal na kasulatan upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman, lubos na kaalaman, upang tayo po'y hindi madaya, upang tayo po ay maghanda, at upang tayo po ay mamuhay ng matuwid. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, iba ang may alam. Pag alam mo ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ka mag-aalala, hindi ka mangangamba, at lalong hindi ka madadaya. So upang tayo po ay maging handa sa pagdating ng araw ng Panginoong Jesus, first, we must be well-informed about the day of the Lord. No one knows. Walang nakakaalam. Pangalawa, be watchful and sober in our living. Upang tayo po'y maging handa sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay maging mapagbantay at maging matino ang ating pag-iisip sa ating pamumuhay. Maging alerto po tayo sa paraan ng ating pong pamumuhay. Now listen carefully.
Makinig po tayo mabuti. The word watchful in Greek is Gregorio. Kaya ang mga tao may pangalang Gregorio, mga taong yan, alerto sila. Mapagbantay, maingat. It means to give strict attention. Being watchful means to give strict attention, to be cautious, to be active in the faith. And the word sober in Greek is nepho, which means to be calm and to abstain from wine, from liquor. So ang tao pong kalmante, sober, lumalayo siya sa nakalalasing na inumin. Sapagkat alam niya na ang alak ay nakakapagpawala minsan ng katinuan ng pag-iisip. So the Bible says, the second point today is be watchful and sober in our living. Sinabi sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 3 hanggang 7. Mangyayari, habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Mangyayari. Habang inaakala ng tao na mapayapa ang kanyang buhay, secured ang kanyang buhay, ligtas ang kanyang kalagayan, biglang darating ang kapahamakan. Kasi po sa rapture, sa pagkuha ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga taong sumasampalataya sa Panginoon, magkakaroon ng matinding kaguluhan. Magkakaroon ng matinding kapahamakan. Halimbawa, ang isang anak ng Diyos o isang sumasampalatayang totoo sa ating Panginoong Jesucristo ay nagdadrive ng kanyang kotse o ng kanyang sasakyan at biglang kinuha siya ng Panginoon. Ang kanyang sasakyan babangga. Magkakaroon ng banggaan. O kaya isang pilotong Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, kinuha ng Panginoon kanyang eroplano ay babagsak. So magkakaroon ng matinding kapahamakan sa oras na inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan na katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak. Tandaan po natin. Una, ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Walang nakakaalam. Pangalawa, ito ay katulad ng panganganak ng isang babae. Ang panganganak ng isang babae ay walang araw. Mahal sinabi niya, itong linggo ito, manganganak ako. Pero walang katiyakan ng araw. Hanggang sa dumating na yung pagsumpong ng sakit. Ganon ang araw ng kapahamakan. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos o hindi naglilingkod sa Diyos, maiiwanan po sila rito. Kaya po, ipinapahayag ko po ngayong sandali ang katotohanan ng mga salita ng Diyos na mayroong araw na darating na kukunin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At pagka kinuha na, doon papasok ang malaking kaguluhan. At i-entra si Antikristo. At magkakaroon ng Great Tribulation. At pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na linggo. Ngunit ang mabuting balita, sinabi sa talatang 4, ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Pag sinabing kadiliman, ito ay tumutukoy sa kasalanan o maruming pamumuhay. Kaya ulitin ko po, sinabi sa talatang 4 na napaalala po sa atin. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ang mga taong namumuhay para sa Diyos, ang mga taong nabubuhay para kay Kristo, sa katuwiran, ay handa sila sa pagdating ng araw ng Panginoon. Hindi po sila mabibigla. Kaya nga po, pinag-aaralan po natin upang ang bawat isa ay magbigyan ng paalala at pagkaunawa at lubos na kaalaman
At maging ang bawat isa na nakakapanood sa akin at nakikinig ngayon na hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, na hindi ka pa namumuhay para kay Kristo, ito ay paalala sa iyo. Kasi ang mga taong wala kay Kristo, ang mga taong nireject nila si Kristo, ang mga taong namumuhay ng malayo sa ating Panginoong Jesucristo, mabibigla sila. Pero tayo po ng mga anak ng Diyos, tayo po mga totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang araw na yon ay pinagpalang araw ng pagkuha ng Panginoon sa atin, pinagpalang pag-asa. Dahil yun ang katapusan ng ating paghihirap, yun ang katapusan ng ating kagipitan, yun ang katapusan ng ating mga problema at suliranin. Ngunit yun naman po ang simula ng matinding paghihirap sa mga taong maiiwanan sa mundong ito. At kapag naghari si Antikristo, hahawakan niya, kukontrolin niya ang buong mundo. Hahawakan niya ang pinakamatinding pamamahala sa mundo. Ang military, ang ekonomiya, at ang lahat ng bagay na maaari niyang kontrolin. At sa pagdating ni Antikristo, ito ang pinakamahirap na mangyayari sa buhay ng mga taong maiiwan dito. Kaya po ang banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagbibigay po sa atin ng kaalaman tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo upang tayo po ay maging handa at mamuhay po tayo ng matuwid sa kanyang harapan upang hindi tayo mabigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. May ibang tao na nabibigla sila kapag mayroong nanakawan sila o pinasok sila ng magnanakaw. Kasi hindi po sila handa. Ang mga anak ng Diyos, ang ibig ko pong sabihin, ay nararapat maging handa sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya po sinabi sa talatang 6, kaya nga huwag tayong maging pabaya, katulad ng iba na natutulog. Ulitin ko po. Huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog. Ibig sabihin ng natutulog sa talatang ito, walang ginagawa, hindi naglilingkod sa Diyos, at namumuhay sa kasalanan. Kaya't ang panawagan ng salita ng Diyos, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Huwag tayo maging pabaya, maging handa tayo at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya. Ibig sabihin, ang taong namumuhay sa kasalanan ay katulad ng taong pabaya na natutulog. Ibig sabihin, walang ginagawa. O katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Sinabi po sa Luke 21, verse 34, in the Good News Translation, be careful not to let yourselves become occupied with too much feasting and drinking and with the worries of this life, or that day may suddenly catch you. Mag-ingat kayo na huwag niyong hayaan ang inyong sarili na kayo ay matuon o malulong sa labis na pagsasaya at paglalasing. Kaya po babalik tayo sa normal eh. Ang mga tao magkakasayahan, magiinuman, ang iba naman ay mag-aalala. Kaya sabi dito ng verse 34, be careful not to let yourselves become occupied with too much feasting and drinking and with the worries of this life, or that day may suddenly catch you like a trap, verse 35, for it will come upon all people everywhere on earth. Verse 36 says, be on watch and pray always that you will have the strength to go safely through all those things that will happen and to stand before the Son of Man. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Mag-ingat kayo. Mag-ingat po tayo.
na huwag po tayong malulong sa labis na pagsasaya. Hindi natin alam ang araw ng pagdating ng Panginoon. Na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao, ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi po tayong manalangin. Lagi po tayong maging mapagbantay. At magkaroon tayo ng matinong kaisipan. Na hindi po tayo mag-aalala, hindi po tayo magpapanik, hindi po tayo maguguluhan, kundi panatag ang ating kalooban. Panatag ang ating kaisipan. Bakit po? Kasi po, well-informed tayo about the day of the Lord. Pangalawa, it says, be watchful and sober. Maging mapagbantay po tayo at maging matino ang ating kaisipan. Tandaan po natin, una, iba ang may alam. Hindi madadaya, hindi mag-aalala. Pangalawa, maging alerto po tayo sa ating pagiging mapagbantay at matino ang pamumuhay. Pangatlo, be well-founded in our relationship with God. Magkaroon tayo ng mahusay na pagkakatatag sa ating ugnayan sa Diyos. Magkaroon tayo ng matibay na saligan sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Maging aktibo tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sinabi po sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 8, mula sa salita ng Diyos. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay meron tayong pagpipigil sa sarili. Gawin natin bilang panangga ang pananampalataya at pag-ibig, at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig, ang matibay na saligan ng ating ugnayan sa Diyos o ng ating paglilingkod sa Diyos. Napakahalaga na ang pananampalataya ay ating panangga. Ang pag-asa ay nasa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating pong ipinamumuhay. Purihin ang Diyos. Sinabi po sa talatang 9, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Makinig po kayo mabuti. Ang mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, umaasa sa Panginoong Hesukristo, nagmamahal sa Diyos, ay may matibay na saligan. Sila ay nasa mahusay na pagkakatatag ng kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya po napakahalaga ng pananampalataya, ng ating pag-asa at ng pag-ibig ng Diyos sa atin pong buhay. Hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Hindi po tayo para doon sa parusa o kapighatian, matinding kapighatian na mangyayari sa maraming tao. Kaya po, ipinapangaral ng mabuting balita upang maraming tao ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, upang maraming tao ang maligtas. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi relihiyon, hindi simbahan, hindi tao. Ang ating kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa talatang 10 na matay siya para sa atin. Para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Purihin ang Diyos. Ito po ang matibay na saligan ng ating pananampalataya. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mabuting balita. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibing
Paglipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at siya'y magbabalik sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sa mga taong maalab na naglilingkod sa Kanya. Sa mga taong nananatili sa Kanya. At ito po ang magiging daan upang tayo po'y maging handa sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig ng Diyos. Sa pagbabalik niya, ay mabubuhay tayo at mananatili tayo sa piling niya magpakailanpaman. Talatang 11. Dahil dito, inyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad nga ng ginagawa ninyo. Sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng paghahayag ng mabuting balita, nagbibigay po tayo ng kasiglahan sa buhay ng mga tao. Nagbibigay po tayo ng pag-asa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ating pong pag-asa. Ang salita ng Diyos ay hininga ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at pagsasanay sa kabanalan upang tayo pong mga naglilingkod sa Diyos ay mabuhay sa katuwiran at mabuting gawain. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit po tayo naririto po sa online preaching na ito upang magbigay ng pag-asa na mayroong pinagpalang pag-asa na ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik. Binibigyan tayo ng banal na kasulatan ng lubos na kaalaman. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na maging mapagbantay, maging maingat, maging alerto, maging matino ang ating kaisipan. Purihin ang Diyos. Kaya po ang panawagan na aklat ng Roma, kabanatang 13, talatang 11 ay ganito. Yamang alam natin ang panahon. Ngayon na nga, ang taktang oras na dapat tayong gumising mula sa pagkakatulog, sapagkat ang ating kaligtasan ay higit nang malapit, purihin ang Panginoon, kaysa noong tayo ay sumampalataya. Ang kaligtasan na tinutukoy na pagdating ng Panginoong Jesucristo ay mas higit nang malapit, kaysa noong tayo po ay unang sumampalataya. Gumising tayo mula sa pagkakatulog. Ang ibig sabihin, umalis tayo sa buhay na walang ginagawa. Sa buhay na namumuhay sa kasalanan. Gumising po tayo. Bumangon po tayo para sa katotohanan. Sinabi ng talatang 12, papalipas na ang gabi at ang bukang liwayway ay malapit na. Kaya nga, hubarin na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot natin ang baluti ng liwanag o ng katuwiran o ng kabanalan o ng katotohanan ng Diyos. Hubarin na natin ang gawa ng kadiliman, ang mga gawa ng kasalanan at kasamaan sa ating buhay. Ang ibig sabihin, tanggalin na po natin. Talikuran na po natin ang gawain ng kasamaan. Talikuran na po natin ang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Mamuhay tayo ng nakalulugod sa Diyos. Sinabi ng talatang 13, mamuhay tayo ng marangal. Tulad ng pamumuhay ng tao kapag araw. Mamuhay tayo ng marangal. Katulad ng pamumuhay ng tao kapag araw o sa kaliwanagan. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing. Hindi sa kalaswaan at sa kahalayan. Hindi sa paglalaban-laban at sa inggitan. Hindi po tayo para doon. Mamuhay po tayo ng marangal. Mamuhay po tayo na nakalulugod sa Diyos. Mamuhay tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamumuhay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo,
itinatatag mo ang iyong buhay sa isang matindi na pundasyon, matibay na saligan ng pamuhay. Talatang 14, isuot natin ang Panginoong Hesukristo. Ano po ibig sabihin nito? Makita sa ating buhay ang imahe ng Panginoong Hesukristo. Ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Ang kapayapaan ng katotohanan ng Panginoong Hesus. At huwag tayo magbigay ng pagkakataong gawin ang pagnanasa ng laman o ng makamundong gawain. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pag-asa. Mamuhay po tayo para sa Kanya. Ihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Lumayo tayo sa kasamaan. Lumayo tayo sa kasalanan. Nais ko pong mangusap ngayong sandali. Sa bawat isang hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat isang hindi pa naglilingkod o namumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po ng aklat ni Marcos, Mark chapter 13, verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Hindi nyo alam, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam kung kailan darating ang araw ng Panginoon. Ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya, walang nakakaalam. Ngunit mabibigla ang mga taong hindi sumasampalataya. Kaya ikaw na nakakarinig ng aking tinig ngayon, ang salitang ito ng Panginoon ay para sa iyo din. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Ganyan din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Mag-ingat kayo. Maghanda po tayo. Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesukristo. Maaring ito sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o sa umaga. Walang nakakalam. Ngunit ang mahalaga na dapat po natin gawin, tayo po ay maging handa. Baka siya'y dumating at maratnang kayong natutulog. Ulitin ko po ang sinabi sa talatang 36 ng Mark chapter 13. Baka siya'y biglang dumating. Bahari siyang biglang dumating nang hindi inaasahan ng mga tao. At maratnan kayong natutulog. Ibig sabihin, maratnan kayong walang ginagawa. Maratnan kayo na namumuhay sa kasalanan. Tandaan po natin, sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang kukunin ng Panginoong Hesukristo ay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya, mga taong maalab na nananatili sa Kanya. Hindi natin masasabi o pwede nating sabihin na nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako. Pero kaibigan, iba yung namumuhay ka para sa Panginoong Hesukristo. Ibang klase yung sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil ang kaligtasan ng lahat ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga ng pagsampalataya sa Kanya. Ang pagsampalataya sa Kanya, ang ibig sabihin, ipinibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. Ang ibig sabihin, maglilingkod ka sa Kanya. Ginawa ko yan noon. Hanggang ngayon, ginagawa ko po yan. 30 taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Maalab ang puso ko sa Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, sumasampalataya ako sa Kanya. Hanggang ngayon, maingat ako at handa ako sa aking paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi ka pa handa,
Ito yung pagkakataon na aking ibinibigay sa iyo. Tanggapin mo si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay upang ikaw ay maging handa at hindi ka mabigla sa pagdating ng araw ng Panginoon. Kung nais mo yan, manalangin tayo. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo, sumasampalataya ako sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking puso, ang aking kalooban. Maghari ka sa akin bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatalikuran ko na po at pinagsisisihan ng lahat ng aking mga kasalanan. Nais ko pong mamuhay ng totoo at matuwid sa iyong harapan. Baguhin mo ako. Iligtas mo ako. Ipagkaloob mo sa akin ang buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Inaangkin ko ang iyong kapatawaran, inaangkin ko ang iyong kapayapaan, inaangkin ko ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang kaligtasan po natin ay si Jesucristo natin. Wala nang iba. Huwag kayong maniwala sa ibang tao na magsasabing, pag umanib kayo sa amin, pag nagsimba kayo sa amin, pag tinanggap niyo ang aming relihiyon, ang aming ginagawa, maliligtas kayo. Hindi po. Ang kaligtasan natin ay si Jesucristo natin. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Walang namatay sa krus para sa kaligtasan natin, kundi ang Panginoong Jesucristo natin. Purihin ang Diyos. Kaibigan, maglingkod ka sa Kanya at simulan mong aralin ang banal na kasulatan upang magkaroon ka ng kaalaman. Tandaan mo, iba ang may alam. Iba yung alerto ka. Iba yung may alab yung puso mo para kay Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais ko pong manawagan sa mga nananampalataya, sa mga Kristiyano. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isang mga anak ng Diyos. May katanungan ng salita ng Diyos sa Matthew 24 verse 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Sino? Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahalan ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Tandaan natin, ang tapat at matalinong alipin ay nagpapakain sa kanyang kapwa alipin. Nagbibigay ng pagkain. Hindi lamang po literal na pagkain, kundi mga salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa, sapagkat ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi sa talatang 46, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Pag ang isang taong naglilingkod ng tapat at matalino sa Panginoon, at ginagawa niya ang pinagagawa ng Panginoon, pagpapalain ng kanyang buhay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon. Talatang 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Purihin ang Diyos. Ang lahat ng tapat at matalinong naglilingkod sa Panginoon ay pagkakalooban ng reward at bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging mga tagapamahala ng kanyang mga ari-arian. Ngunit, sinabi sa talatang 48, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin, saktan ang kanyang kapwa alipin, makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Hindi niya alam dahil hindi siya naganda. Hindi niya alam dahil hindi siya naging maingat na naglilingkod sa Panginoon. Talatang 51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin.
magsisisi, ngunit uli na. Mga kapatid, nais ng Diyos ngayong sandali na maging tapat at matalinong lingkod po tayo ng Panginoong Jesucristo. Na gawin po natin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Mamuhay tayo ng matuwid. Ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging maalab ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag tayo maging katulad ng masamang alipin na ito na nanakit ng kanyang kapwa alipin at nakipagkainan at nakipag-inuman na sinabi niya, matatagal ang pagbabalik ng Panginoon. O hindi niya alam ang oras at araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Ang dahilan kung bakit ipinapahayag po natin ito upang tayo po magkaroon ng lubos na kaalaman. Pangalawa, upang tayo po ay maging mapagbantay at maging matino ang ating kaisipan. Pangatlo, upang maitatag ng mahusay ang ating pong buhay, ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, ito ang panahon na tayo po'y maging maalab sa Panginoon. Dahil ang kukunin ng Panginoon ay ang mga taong maalab at nananatili sa Kanya. Talikuran natin ang lahat ng gawa ng kasamaan at kasalanan. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ituwid mo ang aking pamumuhay. Tulungan mo ako mamuhay ng matuwid at tapat at matalino sa iyong harapan. Gawin ko ang iyong kalooban. Magkaroon ako ng lubos na kaalaman sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon ako ng maingat at matalinong puso sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon ako ng matibay na saligan ng paglilingkod sa iyo. Tulungan mo ako mamuhay sa iyong kalooban lamang, Panginoong Hesus. Linisin mo ang aking isipan, ang aking puso, ang aking buhay. Na ito ang panahon na magiging maalab, matuwid, maningas ang aking paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral nito ng mga salita ng Diyos. At ngayong sandali, nais ko pong manalangin sa mga nalulungkot, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga infected ng virus. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pag-asa, ang ating pong kagalingan, ang ating pong manggagamot ay ang ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Angkinin po natin ang Kanyang mga pangako, panghawakan natin ang Kanyang mga pangako na Siya, sa pamagitan ng Kanyang mga latay, ng Kanyang mga sugat, tayo po ay nagkaroon ng kagalingan. Ngayong sandali, ano man po ang inyong mga sakit at karamdaman, ihayag ninyo ang kagalingan sa inyong pong pamumuhay. Ilagay natin ating mga kamay sa ating ulunan, ang ating kanang kamay at ang ating kaliwang kamay sa dibdib o sa bahagi na may sakit at karamdaman at tayong manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ipagkaloob po ang kagalingan sa bawat may sakit. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng sakit, ang sumpa ng karamdaman ay matanggal sa buhay ng bawat isa. Ang kanser ay malusaw, ang leukemia ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bukol ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sakit sa bato ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang mga bukol sa katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang mga taong infected ng virus ng COVID-19, Panginoon, ay pagkalooban mo po ng kagalingan. Ang lagnat ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Inaangkin po namin ngayong sandali, Panginoong Hesus, ang kagalingan. Inaangkin po namin ang kagalakan. Lahat ng mga nalulungkot, pagkalooban mo ng kagalakan. Silang mga nalilito, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan. Bigyan mo ng kaginhawaan ng bawat isa, Panginoon, nag-aangat ng magandang pamumuhay at matuwid na pamumuhay
Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Sa makapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, inangkin namin ang kagalingan, kapayapaan, kaginawaan ng puso, kapayapaan ng isipan, kapanatagan ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Ngayong sandali, nais ko pong ideklara sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon, ang kabutihan ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos. Sumayin niyo ang kagandahang loob ng Panginoon. Ang kaliwanagan ng mukha ng Diyos ay manahan sa inyong mukha, sa bawat isa, sa bawat pamilya. At mahayag ang kabutihan, ang kapayapaan, ang kaginawaan sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay manahan sa inyong buhay. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumagana sa inyong buhay. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa inyong buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mabuhay po kayo sa kabutihan, sa katuwiran at sa kagandahan ng buhay. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.